Kasi pag binalikan natin yung X, pag binalikan natin yung X, ay, talaga naman. Now, for this video, gusto ko lang i-share yung educational information about the Spacecoin airdrop, okay? So, i-click lang natin itong airdrop. Ayan. So, for this one guys, since na-mention natin yung word na airdrop, gusto ko lang i-reiterate na itong information na ibibigay ko sa next part ng video na to is only for educational purposes. So, I would like to deliver and reiterate this disclaimer statement for our Crypto Bayanihan Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Cryptocurrency markets are highly volatile and involve significant risk. So you always need to do your own research, consult licensed financial professionals, and verify any information through trusted sources before making any financial decisions. You are solely responsible for your own actions, and we disclaim any liability for all losses which might incur. Okay. Kasi dito sa video na to guys, gusto kong i-share lang yung yung sarili kong experience nung nag-try akong mag-participate dito sa airdrop, okay? Airdrop kasi to guys, so meaning meron siyang specific steps na kailangan sundin, and kapag na-complete mo yun, mamimigay sila ng libreng Spacecoin crypto, okay? So, madalang akong mag-participate sa ganito unless sobrang maganda yung use case. Recently ko lang to na-realize along with the consensus sa 2025 event, okay? Kasama doon yung Pi Network, okay? And na-realize ko meron din palang gantong project na nag-participate sa Consensus 2025. So dito sa part na to, ito yung Spacecoin airdrop. Ayan, pag click mo yan, ma-redirect ka sa legitimate website kung saan pwedeng mag-participate dito sa airdrop nila. Ayan, so ito yung landing page, okay? Ayan. So, marami rin kayong makikitang information dito regarding the Spacecoin. Now, makikita nyo dyan, may option to connect your wallet. So, i-connect ko na yung ating MetaMask. Ayan, connect ko lang yung MetaMask natin. So, login lang ako. Ayan. So, yung nakikita nyong view, after na to ma-link nung MetaMask ko sa Spacecoin, okay? Ang mangyayari kasi dito, ito yung unang step eh. So pag na-connect mo yung Spacecoin airdrop page sa MetaMask, i-add niya, okay, yung network kung saan naka-umbrella or under yung Spacecoin, which is a credit coin, okay? So, ayan. Ayan, nakikita nyo, credit coin. Ayan. So, pagka naka-login kayo, makikita nyo, yung connect na word, makikita nyo naka-login na with your MetaMask wallet address, okay? So, i-blur ko to kasi address ko yan for security reasons, pero obviously, hindi na yan yung connect button. Talagang nakalagin na tayo sa MetaMask kapag kaganyan ng view. Pag nilipat ko sa MetaMask, ito yung itsura niya, okay? So, kung sakali, pala rin tayo sa airdrop, dapat makaka-receive tayo ng Spacecoin tokens or crypto. Ayan. So, ganito yung nangyari sa akin. Ayan. Pwede nyo basahin yan guys, yung information at your own pace. May mga mission na kailangan i-complete para dito sa airdrop na to. So nakikita niyo meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang Pi Network din halos ano. Yung unang apat guys, madali lang to. Connect your X account, follow mo yung Spacecoin sa X or sa Twitter, i-follow mo rin yung Credit Coin sa X or sa Twitter, i-repost mo lang yung Credit Coin na Facebook page. Dito ako nahirapan yung sa dalawang sumunod, yung magjo-join sa Telegram. For some reason, nung ini-install ko yung Telegram, although tama naman yung number natin, hindi siya nagpo-push through. So, kagabi pa ako nahirapan dito, hindi ko alam kung anong nangyari. Kasi nire-register ko siya gamit yung existing mobile number natin dito sa phone, hindi gumagana. So, ang nangyari, napagana ko siya nung gamit yung phone ko, gumamit ako ng telephone number nung asawa ko. Nung ginamit ko yung phone number nung asawa ko, tapos dito ko nilagay sa mobile phone option nung Telegram, nung nag-install ako ng Telegram dito sa phone ko, with a different number, ibang number yun ng asawa ko, pero Telegram na naka-install sa mobile phone ko yung ginamit, doon siya gumana.
Okay, and then nag-prompt yung Telegram na magse-send ng mga registration code sa email address ko. So na-receive ko 'yon, and then nung na-enter ko or na-link ko yung email address ko sa Telegram, saka lang ako naka-receive ng matinong SMS code galing sa Telegram para ma-set up yung Telegram account ko. So doon ko lang siya naayos kanina after ng shift ko. Okay, after 7 p.m. 'yon. Oh, sorry, after 7 a.m. ng umaga kanina. Ito nga pala yung date and time ng recording natin. Ayan. So, ngayon, ang problema ko, kagabi ko pa hinahanap tong event code. Wala ako nito eh. Kasi ito na lang dapat matatapos na sana tayo. Dito na naging medyo nakakalungkot. Kasi pag binalikan natin yung X, ay, talaga naman. Kasi kanina lang sila nag-post ng kagabi wala to. Ay, ang nakapin, oh. Yung nakapin na yan na 1 day, and then itong 6 hours ago, hindi ko yan nakita kagabi, and ngayong tanghali ko lang siya nakita. So, ang nangyari, 6 hours ago, nag-post pala sila ng event code, cadet training day. So ang bilis. Tapos ubos na. Na-use up na yung event code. Sige, papakita ko sa inyo sa video na to para may proof ako, okay? Kasi ginawa ko talaga siya step by step. Ayan. So marami nang nauna sa akin. Kanina rin pag out ko ng alas 7, syempre, yung utak ko, gusto ko munang magpahinga, magkape, kumain. So nakita niyo yun? Used up na raw yung So more than 1,000 na. Na-meet na yung 1,000 na limit nung code. Dito kasi sa part na to guys, itong 6 hours ago na post. Congratulations daw dun sa 1,000 cadets na gumamit ng code. Okay, sabi naman kasi dito, tingnan nyo 1,000 cadets just completed their first day of training and snagged bonus rewards, okay? So, congratulations raw, but hold on to your helmets, okay? Next week, we're increasing the intensity. Who's ready for it? So, reading between the lines and based dito sa post na to, it's implying na meron pang series or meron pang isang event code, okay? Pangalawa, nakalagay, basahin yung maigi to. Here's your first chance, okay? So meron pang mga second chance, hindi natin alam kung meron pang third or kung hanggang ilan. So we'll see, i-update ko rin kayo sa mga future videos natin regarding dito sa Spacecoin, okay? Talagang nire-record ko tong video na to kasi balang araw gusto ko ring turuan yung anak ko regarding cryptocurrency. So halimbawa, knock on wood, kung halimbawang may mangyari sa akin, nare-record ko yung mga videos ko para pwedeng panoorin ng anak ko balang araw, okay? So kahit anong mangyari, may way ako para ipasa yung knowledge ko sa kanya. Okay, lalo na pag tumanda na ako and hindi ko na kaya mag-work. Hi everyone, cryptocurrency news update tayo today. Ang point of discussion natin is yung isang na-research ko na panibagong cryptocurrency niche about DPIN, okay? DPIN means decentralized physical infrastructure network, okay? So nakikita nyo ngayon sa video natin yung Spacecoin, okay? Nakalagay dito, ito yung official website nila, spacecoin.org, okay? The world's first DePIN powered by satellites, okay? So, for quick information, yung pinaka use case nila, it's about a decentralized satellite constellation providing global 5G internet access to 2.9 billion people who remain unconnected, okay? So in simple explanation, yung use case nito, ginagawa nitong decentralized or free yung access ng internet by utilizing yung 5G or satellite signals, okay? So doon nagre-revolve yung use case niya or yung real life application ng cryptocurrency na to na Spacecoin, okay?